Bakit may mga lungsod pa rin na gumagamit ng mga kalsadang bato kaysa aspalto? Kamusta mga engenharia? Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksa na bahagi ng tanawin ng maraming lungsod, maging luma man o moderno, ang mga kalsadang bato. Napansin mo bang may ilang lungsod na pinapanatili ang batong kalsada habang karamihan ay gumagamit ng aspalto? Ito ba ay basta usapin lang ng pagpapanatili ng kasaysayan o may practical na benepisyo ba talaga sa paggamit ng ganitong uri ng kalsada? Kapag naisip natin ang mga batong kalsada, agad pumapasok sa isip ang klasikong itsura at kakaibang nostalgia. Hindi may tatanggi ang ganda ng mga kalsadang ito sa makasaysayang lugar o lumang bayan. Pero ang totoo, ang patuloy na paggamit ng mga batong kalsada ay higit pa sa itsura lamang. Mayroong iba't ibang teknikal at ekonomikong dahilan kung bakit pinananatili ang mga ito at maging ang bagong paglalatag nito sa ika-21 siglo ay may katuwiran. Bakit kaya maraming lungsod ang ayaw ipa-aspalto lahat ng kalsada kahit kaya naman? Para maintindihan ito, kailangan nating tingnan ang mga likas na katangian ng cobblestone at ihambing ito sa aspalto. Isa sa pinakamalakas na katangian ng kalsadang gawa sa cobblestone ay ang tibay at resistensya nito. Iba sa aspalto na isang flexible na material na galing sa petrolyo, ang mga cobblestone ay mga blok ng natural na bato. Ibig sabihin nito, napakatibay nila laban sa pagkasira at sa mabibigat na karga. Ang aspalto ay madaling madeporma, mabita at mabutas, lalo na kapag mabigat ang trapiko o matindi ang pagbabago ng panahon. Pagdating sa temperatura, ang bato ay isang material na mas matatag. Ang tibay bang ito ay usapin lang ng panahon o may kinalaman din sa paraan ng pagkakagawa? Ang paggawa ng isang kalsadang gawa sa paralelepipedo ay nagbibigay ng mas malaking estruktural na kakayahang umangkop. Ang mga bato, kahit mahigpit ang pagkakapatong, ay may maliliit na puwang na nagpapaintulot sa bawat blok na gumalaw ng paisa-isa. Dahil dito, hindi sila gaanong naapektuhan ng mga problemang dulot ng paglawak at pag-urong dahil sa init at lamig na isang malaking hamon para sa aspalto na madaling magbitap kapag sobrang lamig at lumalambot kapag sobrang init. Ang likas na katangiang ito ang nagbibigay sa paralelepipedo ng habang buhay na maaaring umabot ng daan-daang taon kumpara sa aspalto na inaasahang tumatagal lamang ng 10 hanggang 20 taon at nangangailangan ng regular na muling paglalatag ng aspalto. Mahalaga rin ang natural na pagdaloy ng tubig. Ang maliliit na puwang sa pagitan ng mga paralelepipedo ay napapahintulot sa tubig ulan na sumipsip sa lupa sa ilalim sa halip na dumaloy lahat sa ibabaw. Ito ay isang malaking bentahe pagdating sa urbanong pagpaplano at sustainability. Ang pagsipsip na ito ay nagpapababa ng dami ng tubig na kailangang kolektahin at dalhin ng mga sistema ng drainage ng lungsod na nagreresulta sa mas kaunting bigat sa mga kanal at ilog at bilang resulta, nababawasan ang panganib ng pagbaha at pag-apaw. Pero hindi ba magdudulot ng ibang problema ang natural na drainage na ito tulad ng mga butas o pagguho ng lupa? Ang sikreto ng maayos na drainage sa mga kalsadang bato ay nasa pundasyon at tamang maintenance. Kung maayos ang pagkakagawa ng pundasyon at buo ang mga pagitan ng bato, hindi magdudulot ng pagguho ng lupa ang kontroladong pagpasok ng tubig. Ang ganitong kakayahang sumipsip ng tubig ay tumutulong magdagdag ng tubig sa ilalim ng lupa na mahalaga para sa kalikasan lalo na sa mga urbanong lugar. Para sa mga nagmamaneho, ang tekstura dumibabaw ng mga bato ay nagbibigay din ng mas magandang kapit tuwing umuulan, kaya nababawasan ang panganib ng aquaplaning. Dahil may dadaanan ng tubig sa pagitan ng bato, hindi ito naiipon at hindi nabubuo ang patong ng tubig sa kalsada. Pagdating naman sa pagmamantini, may mga benepisyo rin ang mga bato. Kapag kailangan ma-access ang underground ng mga linya gaya ng tubo ng tubig, alkantarilya, gas o kable ng kuryente at internet, mas madali talagang tanggalin at ibalik ang mga blok ng bato kaysa putulin at tapalan ng aspalto. Kayang tanggalin ng isang grupo ang mga bato sa kinakailangang bahagi lang, gawin ang trabaho at pagkatapos sa ibalik ang mga ito, kaya nananatiling buo ang daan. Sa aspalto, kailangan pang putulin ang bahagi, pukayin at pagkatapos ay muling lagyan ng aspalto na nagreresulta sa mga tapal na kadalasan ay nagiging mahina at madaling masira sa hinaharap.
Mapapansin mo na kahit mukhang simple ang cobblestone, may komplikadong inhenyeriya ito, lalo na sa pamamahala ng tubig at pag-iwas sa problema. Pero sapat na kayang dali ng pagmamantini para mabawi ang paunang gastos. Ang komplikadong pag-install. Kahit na mas mataas, kadalasan ang paunang gastos sa pag-install ng cobblestone dahil sa mas masila nitong paggawa at pangangailangan ng espesyal na manggagawa para isa-isang ilagay ang bawat bato. Ang mas mahaba nitong buhay at ang pagiging madali ng mga paunti-unting pagkukumpuni ay maaaring magresulta sa mas mababang kabuuang gastos sa pagmamayari sa paglipas ng mga dekada kung ikukumpara sa aspalto. Ang aspalto, bagaman mabilis ilagay, ay nangangailangan ng madalas na maintenance at buong paglalagay muli ng aspalto na mahal at nakakaabala sa trapiko. Hindi natin pwedeng isantabi ang estetika at pangangalaga sa kasaysayan. Kapansin-pansin ng mga kalsadang paralelepipedo at ambag sa kultural na pantakakilanlan ng maraming lungsod. Sa mga sentrong makasaysayan na kinikilalang pamanangpo, ang pag-aalaga sa mga kalsada ay paraan ng pagpreserba ng alaala at lokal na arkitektura. Atraksyon ito para sa turista, hinihikayat ng paglalakad, at nagbibigay ng mas malalim na urbanong karanasan. Bukod sa historical na halaga, pinahahalagahan din sa maraming makabagong proyektong urbanismo ang natural at rustikong itsura ng mga bato dahil nakakatulong itong lumikha ng mas mag-inhawa at may pakiramdam ng komunidad na kapaligiran. Sapat na bang dahilan ang kagandahan sa pagpili? O may mas malalim pang rason sa pagpapanatili ng mga kalsadang ito? Ang kagandahan ay isa lamang sa mga salik. Tulad na nakita natin, ang tibay at kakayahan sa pag-drain ay mahalagang technical na aspeto. Isa pang punto na madalas hindi napapansin ay ang natural na pagbawas ng bilis na dulot ng mga kalsadang gawa sa bato. Ang hindi pantay na kalsada ay nagpapabagal sa mga sasakyan, na isang kalamangan sa mga residential na lugar na maraming dumadaan na tao dahil nadaragdagan nito ang kaligtasan para sa lahat. Ito ay nagsisilbing isang paraan ng natural na pagpapabagal ng trapiko nang hindi na kailangan ng mga speed bump o karagdagang traffic light. Ang pagbawas ng bilis ba ay laging kapaki-pakinabang o maaari rin itong maging sagabal sa modernong trapiko? Tiyak na para sa mga kalsadang may mataas na bilis o para sa mga koridor na maramihang pampublikong transportasyon, ang hindi pantay na ibabaw ng mga cobblestone ay magiging malaking abala. Magdudulot ito ng discomfort, mas mabilis na pagkasira ng sasakyan at negatibong epekto sa daloy ng trapiko. Iyan ang dahilan kung bakit sa mga malalaking avenue at urbanong highway, aspalto pa rin ang pangunahing pinipili. Pero nakakaapekto nga ba ang pag-aalala sa kalikasan sa pagbabalik o pagpapanatili ng mga kalyeng may batong blok? Oo. Lalong nagiging mahalaga ang pagiging sustainable bilang isang mapagpasyang salik sa urbanong papaplano. Ang kakayahan ng mga kalyeng may batong blok na magpahintulot sa pagtagos ng tubig sa lupa at magpababa ng epekto ng heat island dahil mas kaunti ang init na inaabsorb ng bato kumpara sa madilim na aspalto ay ginagawa itong mas eco-friendly na opsyon. Sa huli, ang batas at urbanong pampaplano ay may mahalagang papel. Maraming lungsod ang may batas para protektahan at panatilihin ang orihinal na bato-bato sa kanilang makasaysayang sentro. Isang paraan ng pagpapanatili ng kanilang pamana. Ang desisyong panatilihin o magpatayo ng mga kalsadang bato-bato ay nagpapakita ng pag-unawa na hindi lahat ng daan ay may parehong tungkulin. May mga lugar kung saan ang prioridad ay ang daloy ng trapiko at mayroon ding mga lugar na ang focus ay ang karanasan ng naglalakad, ang pagpapanatili ng kasaysayan o ang pamamahala ng tubig. Kaya, ang sabayang paghiral ng mga kalsadang bato-bato at aspalto sa isang lungsod ay hindi tanda ng pagkaatrasado, kundi ng matalinong pampaplano. Ang presensya ng mga kalsadang bato-bato sa ating mga lungsod ay hindi lang basta pang estetika o isang labi ng nakaraan. Isa itong pagpipiliang inhenyerya na may dalang mahalagang benepisyo pagdating sa tibay, daloy ng tubig, kadalian ng pagmamantini at maging sa pagpapanatili ng kalikasan. Ang desisyon sa gagamiting material ay nakabase sa pagsusuri ng konteksto, gamit ng kalsada at pangmatagalang layunin ng pamamahala sa lungsod. Patunay ito ng inhenyeriya sa iba't ibang anyo nito ay naroroon sa bawat sulok ng ating mga lungsod. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa na nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification.
Kung interesado ka sa aming nilalaman, pwede kang maging miyembro para makatulong sa paggawa ng content at ma-recognize ka sa aming mga video. Kung gusto mong malaman pa ang mga inirerekomenda naming kurso, iscan lang ang QR code sa gilid. O kaya naman ay i-click ang link sa description ng video para magkaroon ka ng access sa iba't ibang oportunidad na mapaunlad ang iyong mga kakayahan na siguradong makakatulong sa iyong karir. Ikaw, sa inyong lugar, anong klase ng pavement ang pinakakaraniwan at bakit kaya? Mayroon ka bang kalsadang gawa sa cobblestones na gustong-gusto mo o kinaiinisan mo at gusto mong ibahagi ang iyong karanasan? I-comment mo lang dito dahil gusto ko malaman. May dalawang interesting na video dito na dapat mong panurin para mapalawak ang kaalaman at ma-explore ang buhay mo. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at pag-isipan mong maging miyembro ng channel. Yan ang mga mahilig sa ininyeriya, yakap at magkita tayo sa next na video.